Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Philippine sports community nagluksa sa pagkamatay ni two-time Southeast Asian Games gold medalist Mervin Guarte. Para sa MBC TV Global, bagong hypersonic missile ng North Korea sinubukan kasabay ng pagbisita ni US Defense Secretary Blinken sa South Korea or US Defense Secretary Austin. Sa showbiz pati, Jody Santa Maria magpapahinga muna sa showbiz para magbalik eskwela at kumuha ng master's degree. At sa experts' opinion, mga kambal, totoo nga bang may tinatawag na twin language? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipinagluluksa ng Philippine Air Force ang kinahantungan ng SEA Games gold medalist at Airman First Class na si Mervin Guarte. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo, magbibigay sila ng full support at assistance sa iniwang pamilya ni Guarte na nasawi matapos saksakin sa Calapan City sa Oriental, Mindoro. Gayon din may kipag-ugnayan umano ang Air Force sa kapulisan para sa agarang pagresolba sa kaso, lalo't hindi patukoy ang salarin sa naturang krimen. Nabatid na natutulog si Guarte ng tarakan ng kitchen knife ilang sandali lamang makaraang magkipag-inuman sa lugar ng kaibigang konsehal. Itinuturing ngayong persons of interest ng PNP ang mga nakasama sa nasabing selebrasyon. Sa kaugnay na balita, nagluluksa ngayon ang buong Philippine sports community sa karumal-dumal na pamamaslang sa two-time Southeast Asian Games gold medalist at obstacle racer na si Mervin Guarte habang ito ay natutulog. Ang mga detalye ibabalita ni Millie Borja. Isang nakalulungkot na balita ang bumalot sa Philippine sports community kahapon. Ang pagkasawi ng two-time Southeast Asian Games gold medalist na si Mervin Guarte. Matapos itong saksakin ng hindi pa nakikilalang suspect habang natutulog ito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Maraming local sports community at mga kapwa nito atleta ang nagluksa at nakiramay. Kabilang na ang kaibigan at national teammate ng namayapang atleta na si Olympic pole vaulter EJ Obiena. Nagpaabot ng pakikiramay si Obiena sa iniwang pamilya ni Guarte at sinabing best itong makasama ang atleta sa isang track. Ganon din ang Olympic marathon runner na si Mary Joy Tabal, kung saan niya inilarawan ng 33-year-old obstacle course racer bilang friend with an honest heart. Nagluksa rin si Southeast Asian Games gold medalist Kyle Antolin sa pagkawala ng kanyang kaibigan na nagturo raw sa kanya kung paano mamuhay ng puno ng saya at pasasalamat. Si Tokyo Olympics bronze medalist Yumi Marshall, labis din ikinalungkot ang pagkawala ng kaibigan sa sports. Maliban sa mga atleta, nagpaabot din ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission kay Guarte, gayon din ang Pilipinas Obstacle Sports Federation, maging ang Philippine Air Force, kung saan miyembro si Guarte bilang Airman First Class o A1C. Kinundina ng mga organisasyon at mga atleta ang pagkamatay ni Guarte at humiling na mabigyan ng agarang hustisya ang mga taong naiwan ng pumanaw na multi-medalist athlete. Nagwagi ng ginto ang tubong Calapan City na si Guarte sa 32nd SEA Games sa Cambodia taong 2023 sa sport na obstacle course racing. Bago ito, una na niyang nakuha ang ginto sa 2019 SEA Games nang duminahin ng men's 5 km ng OCR event. Maliban dito, hawak din ni Guarte ang 2 silver medal mula 2011 edition ng sport naman na track events. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipauubaya muna ng Kongreso sa Department of Finance o DOF ang panukalang moratorium sa pagtaas ng buwis sa sigarilyo bago ito tuluyang kumilos. Ayon sa isang kongresista, mahalaga munang makipagpulong at marinig ang panig ng mga maapektuhang stakeholders. Magbabalita si Milky Rigunan.
Hihintayin muna ng Kongreso ang posisyon ng Department of Finance at mga stakeholders sa panukalang moratorium sa pagtaas ng buwis sa sigarilyo. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, mahalagang malaman muna ang posisyon tungkol dito ng DOF bago magtakda ng direksyon ang komite. Sabi ni Salceda, sa datos, umaabot sa 129 billion pesos ang nawalang revenue sa gobyerno dahil sa mga sigarilyo na smuggled at hindi napapatawan ng buwis. Paliwanag pa ni Salceda, napakamura na ngayon ang pagbili ng sigarilyo online o by bulk at mas mababa ito ng 1/3 sa presyo ng tax at legal cigarettes. Sa report naman ng National Nutrition Survey, tumaas ng 5% ang mga naninigarilyo sa bansa mula 2021 hanggang 2023 dahil sa paggamit ng vape lalo na ng mga kabataan. Dahil din sa vape, sinabi ni Salceda, hindi nakatulong ang layuning mabawasan ang mga naninigarilyo kapag itinaas ang buwis sa sigarilyo. Dagdag pa ni Salceda, hintayin ng komite ang posisyon ng DOF bilang tagapagpatupad ng tax policy sa bansa bago pag-aralan ang mungkahing moratorium. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, bagsak ang mga temperatura sa halos sa buong Luzon dahil sa sanib puwersang epekto ng hanging amihan at shear line. Asahan ng malalakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Kabikulan at Palawan, gayon din sa Quezon Province, Marinduque at Romblon, bunsod ng shear line. Amihan naman ang magdadala ng maulap na panahon na sinasamahan ng light to moderate rains sa northern at central Luzon. Para sa mga deboto na makikiisa sa traslasyon bukas, mag-ingat pa rin sa banta ng mahina hanggang sa katamtamang ulan sa bahagi ng Metro Manila. Ayon pa sa Pag-asa, tinatayang magpapatuloy ang mga pag-ulang hatid ng shear line at ang malamig na bugso ng amihan hanggang sa pagpatak ng weekend. Samantala, wala pa rin sama ng panahon na binabantayan ng Weather Bureau sa loob at labas ng ating area of responsibility. Nagbabalik po tayo sa MBC TV Network News. Nagkaroon lamang po tayo ng bahagyang technical problems. Pero ngayon po ay balikan naman natin ulit ang report ni Edniel Parosa. Tiniyak ng militar na mayroon itong kapabilidad na makadetect at makaiwas sa cyber intrusion gaya ng hacking. Ginawa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang pahayag sa Campo Aguinaldo sa harap ng ulat na tinarget ng Chinese hackers sa mga datos ng sundalo maging ng presidente ng Pilipinas. Ayon kay Padilla, kabilang sa mga ginagawa ngayon ng AFP ay ang koordinasyon sa mga kaalyadong bansa at mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga kapwa-ahensya ng pamahalaan, pero hindi kinumpirma ng opisyal ang report na napasok ng hackers ang ilang sensitibong impormasyon ng Malacanang o maging ng militar. Nabatid na may binuong cyber command ng AFP. Katuwang ang intelligence command nito, ito lamang nakaraang taon, paglalarawan ni Padilla na isa ring cybersecurity expert, daily occurrence o halos pangkaraniwan na lamang ang mga ganitong pag-atake sa panahon ngayon. Very close coordination in terms of our ally partners na rin. No? So dito sa mga, even in our exercises, kasama na ang cyber natin dyan. Cyber security defenses, kasama na sa balikatan exercises and other exercises that we hold. And over and above that, malalim na rin yung coordination natin with different agencies because cyber is actually, cybersecurity is the concern of everybody and hindi lang siya sa AFP. Sa pinakahuling command conference itong AFP anniversary noong Disyembre, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na cyber defense ang pinatututukan sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ng test run ang North Korea. Alright. Take 2 po tayo. Nagsagawa ng test run ng North Korea ng kanilang pinakabagong hypersonic missile nito lamang Lunes. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa North Korea. Naging matagumpay ang test launch ng pinakabagong North Korean hypersonic missile noong Lunes. Namataan ang missile sa 1,100 kilometers ang taas mula sa South Korea
bago ito bumagsak sa karagatan sa pagitan ng Korean Peninsula at Japan. Ayon sa kanilang state media, gagamitin raw umano ito ng bansa bilang karagdagang armas laban sa mga kaaway nitong bansa sa Pasipiko. Samantala, niyanig naman ng isang 6.8 magnitude earthquake ang Tibet sa China na ikinasawi ng hindi bababa sa 120 katao at ikinasugat ng nasa halos 200 individual. Ayon sa mga otoridad, aabot sa mahigit 3,000 na mga kabahayan ang nasira at halos 400 naman ang natrap mula sa mga gumuhong gusali. Kasabay pa nito ay ang pagpalo ng malamig na negative 18 degrees Celsius na siyang naging dagdag pasakit para sa mga nawalan ng tirahan. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig nitong bansa tulad ng India, Bhutan at Nepal. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.